Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lindo. At ito, ang kwento ko. Dekada 90, Cebu. Nakapasa ako sa pagiging doktor sa panahong ito at meron akong license. 11 taon ko itong pinaghirapan. Nagpahinga kasi ako dulot ng kakapusan ng pera. Kaya ayon, inabot ako ng 11 taon. Hindi biro ang propesyong ito. At hindi din karaniwan ito sa isang katulad ko. Alam niyo ba kung bakit ko nasabi yon? Malalaman niyo sa kabuuan ng kwento. May mga programs pa akong dinaanan noon bago pa talaga ako nagkaroon ng sariling pangalan. Hindi ko na lamang babanggitin dito sa kung aling ospital. Gawa ng sobrang sela ng kwentong ito. Sa Guimaras ako lumaki. Namulat sa katotohanan na ang mga magulang ko, mga aswang. Bata pa ako ay alam ko na ito. Bakit hindi? Nakikita ko talaga sila. Nakikisalamuha sa mga tao pero merong sariling sekreto. Nagpapanggap na relihiyoso pero mga impakto. Siyempre kung may sarili silang sekreto, ako din may ganun. Hindi ako nahilig makipagkaibigan. Hindi gaanong nakikipag-usap at kapag galing sa eskwelahan, nagpapahuli ako ng lakad. Gusto kong mapag-isa palagi at parang babae na sobrang sensitibo. Partida, hindi ko pa alam kung magiging aswang ba ako sa paglaki. Di ba nga, aswang ang mga magulang ko. Sa awa naman ng Panginoon ay parang ginabayaan ng panahon. Ni isang beses ay hindi ko narinig sa mga nakakausap ko na isang aswang ako o ang aking pamilya. Sa madaling salita ay wala talagang nakakaalam sa kung sino at kung ano kami. Kung sa bagay, kilala ko naman ang sarili ko. At alam ko din kung sino ang mga taong dapat iwasan ng gusto. Ito din ay batay sa mga magulang ko noon. Bawal lumapit sa mga albularyo. Kilala ng mga magulang ko lahat at sinasabi nila sa akin kung anong mga pangalan at saan nakatira. Partikular ito doon sa lugar namin. Pero nang magtrabaho na ako ay hindi ko na alam syempre kung alin sa kanila. Lalo na't napadpad ako ng Cebu. Kaya't ingat na ingat talaga ako noon. Hindi madali makilatis ang isang albularyo. Magaling sila magtago ng katauhan. Kung gaano kami katinik sa pagtago ng katauhan, mas higit pa sila. Lalo na kapag napapagala sa isang lugar. Ang nanay ko ang purong aswang. Ang tatay ko'y kalahati tao, kalahati aswang. Pero nasa iisang lugar lamang sila noon. At ang pagiging aswang namin ay hindi na ipapasa sa pamamagitan ng bato. Mga pipitsuging aswang lang umano ang gumagawa noon. Dahil ang lahi namin ay nasa dugo talaga. May posibilidad na maging tao ako. Dahil nga hindi puro ang aking ama. Ang mga kapatid ng tatay ko hindi aswang. Isa lang ang offspring na aswang na namana sa tatay naman ng tatay ko. Tanyag na tanyag talagang uri namin. Gabunan daw. Kaskas, agit, asbo. Lahat ng yan nagbabagong anyo. Nagpapalit ng anyo sa pagiging hayop o halimaw. Alin man dyan. Pwede niyong itawag sa aking ganun ako. Hanggang sa nakapagtapos ng elementarya, nakapag-high school, kumuha ng kursong doktor. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at ito pa talagang kinuha ko. Siguro ay dahil kumpiyansa ako noon na hindi ako magiging aswang. Katunayan, matapos ko na lahat ng mga kinakailangan tapusin bago pa maging doktor. Hindi pa rin ako sinusumpong. Na siya namang nagpapanatag sa akin at nagbibigay pag-asa. Kala niyo madali maging aswang nun? Maging kami, hindi namin ginusto ito. Sino bang matinong tao na nanaisin na maging halimaw, di ba? Nang magkaroon na ako ng trabaho, tuwang-tuwa ako. Pero dahil sa baguhan ay tinanggap ko noon na panggabi ako. Abang-abang lang. Maglilibot at may oras na nakatalaga. At ang oras na ito ay siyang napaka-importante. Lalo na yung pagkonsulta sa isang pasyente.
Hanggang sa nagkaroon na ako ng sarili kong opisina. Ang naging sekretarya ko noon ay taga Mindanao. Parang sinuwerte gawa ng maganda eh. Ewan ko lang sa paningin ng ibang tao pero para sa mga mata ko, kaaya-aya siya tingnan. Dahil lang naman ito sa isang kasamahan kong doktor. May ipapasok nga daw siyang isang babae para maging sekretarya ko. At dahil hindi talaga ako mahilig sa pangangalap, tinanggap ko yun ng walang kaano-ano. Hanggang sa nakita ko siya talagang ikinagulat ko. Associate ang natapos niya. Sapat para gampanan ng posisyong samahan ng isang doktor. All-around doctor ako. Kahit ano pwedeng magpasuri. Maliban na lamang sa hindi ko nasaklaw. Ang problema nga lang dito sa sekretarya kong si Salin, hindi totoong pangalan. Napakatahimik. Yung tipong kung may sarili akong mundo, parang ganun din siya. May iaabot lamang siya sa aking mga dokumento at ilang mga kinakailangan ko pero hindi nagsasalita. Hindi makatitig sa akin. Na mga panahong ito ay nais ko na din sanang magkaroon ng kausap. Lalo't pakiwari ko ay hindi ako aswang nun. Pakiwari lang yun Dahil nga ayon sa nanay ko, nasa edad 15 daw ang unang sumpong. Pero mahigit 20 na ako nun. Itong si Salin ay nasa 20 rin. Basta yun na yun. Probinsyanang probinsyana. Ang sinusuot nito yung tipong hindi pa nakakapag-ipon. Yun yung totoo, Sir Seth. Magpaganon pa man, malinis siyang tingnan. Makalipas ng isang buwan ay medyo nag-uusap na kaming dalawa. Pero hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Nakayuko lamang ito palagi. Hinahayaan ko lang gawa ng baka sobrang mahiyain lang talaga. Hanggang sa isang hapon habang papauwi na sana ako noon. May napansin akong may mga nilalagay siya sa loob ng opisina. Mga batong kulay itim ito na hindi mahahalata kapag hindi masuring maigi. Nasa kanto ito ng opisina ko. Sa likod ng mahabang bangko. Itong opisina ko ay may malawak na sala at isang silid. Kabi-kabila ang salamin. Ang nasa likod ng silid, one-way mirror. Merong banyo, may reception. Dito nakatoka palagi si Salin. Siyang tumatanggap ng mga appointment at nag-a-arrange ng schedule at iba pa. Nag-aabang na ako noon ng masasakyan. Madalas kasi siyang naiiwan kasi nga siyang taga-sara ng opisinang yon. Bumalik ako sa loob at nagtanong. Sabi ko, para saan yung mga nilagay niya? Ang sabi niya naman sa akin, pangpaalis daw ng negatibong presensya. Pampawala ng malas. Napakunot ang mukha ko noon. Kako sa sarili ko, mapamayiin ang babaeng ito. Oo, doktor ako. Pero siyempre mapamahiin din ako. Pero bilang profesional, pinapabulaanan ko lamang ito sa tuwing may nagtatanong. Awkward kasi kapag sinabi mong naniniwala ka sa mga ganyan ganun ba? Siya tige, tapusin mo na lang yan tumuwi ka na. Saan ka ba banda nakatira sa ngayon? Tanong ko. Ang sabi niya ay nasa norte lamang daw. Isang sakayin lang. Hindi niya sinabi ang mismong lugar. Kahit pa nga natanong ko din yon pero tumalikod lamang at pumasok doon sa main office. Nagwalis doon tapos hindi talaga lumilingon sa akin. Sa mga puntong ito ay medyo off na. Trabahante ko kasi ito pero napakalihim. Kaya naman naisipan kong mag-interview kinabukasan. Araw ng Biyernes at hindi ko alam kung bakit sa mga sandaling yon. Tila lalagnatin ako. Sobrang bigat ng pakiramdam ko tapos nilalamig ako. Itong sanang araw na ito ko siya balak tanungin sa kung ano ang buong detalye ng pagkatao niya. Pero naudlot yon. Natanggihan ko noon ang isang nurse na lumapit sa akin para magbigay ng dalawang schedule. Ako, sa kabilang opisina na lang kasi nga masama yung pakiramdam ko Uminom ako ng gamot pero mas lumala lamang ito. Hanggang sa parang kinukumbulsyon na ako noon. Ang init ko na pero ang lamig ng pakiramdam ko. Dama ko ang hininga kong mainit pero nanlalamig ako noon. Nagtalukbong ako ng kumot habang nakatikungtong sa upuan. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog tong tikungkong Lumapit si Salin sa akin pero hindi siya nakatitig sa mga mata ko.
Ang sabi nito ay hihilutin niya daw ako. Napanganga ako nun. Mabilis na pumasok sa isip ko na manghihilot ito. Talagang hindi ako magkawari. Hindi ako nakakibo. Ang nakapagtataka, bakit hihilutin ako wala naman akong sinabi sa kanya na masama ang pakiramdam ko. Hindi ko sinabing nilalagnat ako. Tsaka yung pagdalaw ng nurse sa labas yon ang kinausap ko na hindi ako pwede sa mga puntong yon. Walang ano-anong lumapit ito sa akin sabay hipo sa ulo ko. Hinipan nito ang bunbunan ko. Pinisil niya dito sa may ibabaw ng bato ko. Sa mismong nakaumbok na buto sa ilalim ng mga tenga. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Segundo lang ang namagitan. Nawala ang sakit ng ulo ko. May lagnat pa ako pero magaan ang pakiramdam ko nun. Tapos sa tadyang ko, kada kanal ng tadyang hinilot niya ng madiin. Napasimangot pa nga ako nun Sabay wika siya ng, ayos lang daw ba ako? May himag daw siyang dala. Gulat na gulat ako nun. Siyempre, bawal sa amin yung himag Nakakapaso. Pero bakit nagtanong ito sa akin na ayos lang ba sa akin yon? Pakiramdam ko talaga noon ay alam niyang dugong aswang ako. Bagamat hindi ako sinusumpong. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil baka mapano pa ako. Hanggang sa wag daw ako mag-alala. Siya lang daw ang nakakaalam. Subukan lang daw namin. Sandali, anong ikaw lang yung nakakaalam? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko nun. Pero kinakabahan na ako. Yari talaga ako nito kapag isang lihitimong albularyo to. Para lang ako nitong alikabok na inihipan. Dito niya sinabi na doktor ako. Tapos hindi naman kami naniniwala sa ganon. Ang ibig niya umanong sabihin, sa amin-amin lang daw ito at walang makakaalam na hinihilot niya ako. Napabuntong hininga na lamang ako noon at akala ko'y kung ano na. Ayun, kinuha niya ang lana niya sa bag niya tapos hinilot ako. Dito medyo natuwa ako gawa ng napapatunayan kong hindi ako aswang. Sa dugo lang, pero hindi talaga ako nagiging aswang nun. Himag kasi ang lana, di ba? Sa mga sandaling ito ay malapit ng magtakip silim. Dapat kanina pa ako umuwi pero hindi talaga kaya ng sistema ko nun. Hinilot ako ni Salin gamit ang lana. Pero hanggang sa mga sandaling yon ay hindi talaga makatitig sa mga mata ko si Salin. Kahit nung unang salta pa nitong sekretarya ko ay hindi talaga siya tumititig sa mata ko. Bagay na nasa pagitan ako ng pagkabahala. Bagamat naging magaan ang loob ko kasi nga tila hindi nito alam na dugong aswang ako. Magpaganon pa man ay binabagabag pa rin ako noon. Hanggang sa nagdilim na lamang noon, sabi ko'y uuwi na ako. Tapos na ako nitong hilutin ni Salin. Pero bigla itong nagsalita. Ang sabi niya, wag na lang daw akong umuwi. Dun na lang muna ako. Sasamahan niya ako nun. Napasimangot ang mukha ko. Nagtaka ako kung bakit niya ako pinigilan. Imbis sana na uuwi na ako, total may kasambahay naman ako sa kondo ko. Sinabi ko talaga sa kanya yon na makarating lang ako sa bahay ay wala nang problema. Pwede akong lumiban bukas tapos siya na lang ang mag-arrange ng mga appointment ko. Pero ang sabi niya, maniwala daw ako sa kanya. Tsaka nung magpupumilit daw ako noon talagang haharang siya. Ang problema, habang nagsasalita ito, nakayuko yun. Teka nga Salin, linawin mo nga. Bakit nga ba? Naguguluhan ako ano bang problema? May malalang sakit ba ako? Doktor ako Salin, alam mo yan. Naudlot ang pagsasalita ko noon. Alam niyo kung bakit? Bigla siyang tumitig sa mga mata ko na sobrang seryoso. Kasabay talaga nun ang pagkabog ng dibdib ko. Ito ang unang beses niyang tinitigan ako at ganun pa talaga ang reaksyon niya. Hanggang sa nagsalita ito na siyang nagpabago sa lahat. Sinusumpong daw ako. Sinusumpong ako nun.
Tingnan ko umano ang sarili ko sa salamin. Malalaman ko ang mga sinasabi niya. Napatulala ako. Hindi ako nakagalaw. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Dahan-dahan kong kinuha ang salamin sa may lamesa ko. At doon, nakita ko ang mga mata ko na purong itim. May pintik na maliit pero kulay dilaw. Mata ito ng nanay ko. Aswang ako. Napaupo ako noon sa may silyang kutsyon. Nakatulala at tila hindi mapagtanto ang lahat. Ito namang si Salina yumukong muli. Napag-isip-isip ko na isa nga siyang lehitimong albularyo. Sa dinami-dami ng makakasama ko sa trabaho, ito pa talagang si Salin. Hindi ako makabulalas ng salita. Hindi ko maibuka ang bibig ko. Kung sa bagay, wala din akong ibang masabi nun. Kasi napuno ako ng kilabot at pagkabagabag. Sinabi ni Salin na kilala niya umano ako nung una pa kaming magkita. Nagulat daw siya dahil isang doktor ako at yung uri pa ng aswang na nasa katawan ko, yung hayok sa laman kapag sinusumpong. Yun ang gusto niyang sabihin kanina. Kaso nakaisip siya ng ibang idadahilan. Kanina pa daw ako ganon. Hindi ko daw ba napapansin na yung nurse ay nagtataka sa akin? Nakita umano niya ito habang nasa labas kami kanina ng nurse na yon. Namalayan ko na lamang noon na tumutulo na pala ang luha ko sa mga mata. Inamin ko na aswang nga ako maging ang pamilya ko, pero naniniwala ako noon na hindi ako susumpungin dahil lumampas na ito sa nakakatalagang edad kung kailan lalabas ang pagiging aswang. Paliwanag ko pa na unang sumpong ko ito. Napatango naman si Salin na para bang hindi na bago sa kanyang lahat. Ang sabi pa nito, halata naman umano. Maging siya umano ay nagulat din. Dahil hindi ko umano alam na ganun ako. Samantalang ang iba ay nagtatago dapat. Dito ay sinabi niyang wag daw akong mag-alala. Siya lamang umano ang makakaalam ng sikretong yon. Hindi niya rin umano ako papabayaan. Hindi niya umano ako hahayaang makapanakit. Dahil sa oras na gawin ko umano yon, siya mismo ang papatay sa akin. Gulat na gulat ako. Wala na akong ibang gagawin kundi tiisin na lamang ang lahat. Tapos alam kong markado na rin ako ni Salin nun. At sa oras na magkamali ako ng galaw ay titirik na lamang ang mga mata ko. Ang unang sumpong pa naman ayon sa nanay ko ay gugutumin talaga. At yun ay mangyayari matapos ng isang araw kasi nga magtutuloy-tuloy ang unang sumpong. Ang iba kapag sinumpong, ora mismo ang gutom nila. Lalo na yung mga kikik o kubot. Basta yung mga aswang na ang lakas ay nasa buhok. Hindi ako umuwi nun. Nagmistula akong bilanggo doon sa may opisina ko. Naroroon lamang ako sa may lamesa. Habang si Sally naman ay parang naghahanda na ito sa kung anong mangyari. Lumabas si Salin sa kalaliman ng gabi. Sabi niya lang ay babalik daw siya kaagad. Naisip ko nga na tumakas noon pero hindi ko yung ginawa. Sa mga sandaling yun ay wala nang pamimigat ng katawan ko. Pero sobrang init ng katawan ko, napakiwari ko'y malakas ako noon. Sobrang lakas. Naalala ko ang sinabi ng nanay na mainit ang aswang kapag sinusumpong. Nagsimula na lang talaga sa lagnat tapos dumiretso na sa sumpong eh. Kaya pala hindi napapagaling ng gamot. Mantakin yun, nag-inject pa talaga ako ng pampababa ng init sa katawan. Kulang na lang lumublob ako sa yelo. Yun naman kasi yung pinakamabisang pangtanggal ng kumbulsyon pero dapat may abag na gamot. Matagal nakabalik si Salin. Sinilip ko pang labas pero walang katao-tao. May mga napapadaang sasakyan pero wala nang tambay. Yung ospital naman nasa ilang distansya lang, bulwagan na. Hanggang sa nagpapatay sindi na ang paningin ko. Nagsisimula na ako nung makaramdam ng pamamanhid sa katawan. Indikasyon ito na lalabas na sa katotohanan ko ang buong anyo ng aswang. Alam ko ito. Dahil lahat ng mga pamantayan, sinabi sa akin ng mga magulang ko. Yung mukha ko ay para bang humigpit ang balat. Yung tipong umiinat.
hanggang sa bigla na lamang lumagabog ng malakas ang dibdib ko. At dito ay nanginginig ang buo kong katawan. Pumasok ako sa silid. Nagsara. Kitang-kita ko ang paunti-unting pagbabago ko. Ang mga balahibo ko noon ay ramdam kong tila gumagapang sa katawan ko. Ramdam ko ang pagtubo nito na humahaplos sa balat ko noon. Bahagya na ding nakikita ko noon ang mukha ko. Nakikita ko na yung mukha ko dahil umusli na yung uso ko noon na parabang naghiwalay ng paningin ang mga mata ko. Boy Lindo, panatilihin mong kontrolado ang sarili mo. Huwag kang magpapadala sa awit ng sumpong mo. Huwag kang maging baliw. Sabi ko sa sarili ko noon. Alam nyo kasi, kapag may sumpong, maging ang buong ugali magbabago. Ang iba makakalimutan ng sarili, na para bang nananaginip lang. May iba namang kayang dali ng sumpong pero bihira lamang ito. Kaya yun talagang pinapairal ko noon na sana ay wag tuluyang dumilim ang paningin ko. Kasi pag nagdilim na, hindi ko na alam noon ang mga mangyayari. Maliban na lang kapag bumalik na ako sa pagiging tao. Pero huli ng lahat, ang pagsisisihan talaga magiging bunga. Yun po ang unang sumpong. Hanggang sa dumating na itong si Salin. Kumakatok ito sa pinto ng silid ko, sabi ko naman sa kanya, Huwag kang papasok, pakiusap. Makikita mo ako. Sinabi na si Salin na hayaan ko daw siya. Alam niya umano ang ginagawa niya. Papasukin ko daw siya at siya nang bahala noon. Wala akong nagawa noon kung hindi ang pagkatiwalaan si Salin. Binuksan ko ang pinto pero ang isang kamay ko'y nakatabon sa mukha ko. Sa mga sandaling yun ay parabang gusto ko siyang sunggaban dahil sa mga puntong ito ay gutom na ako. Hindi ko inaasahan noon na ganun kabilis ang metabolismo ko. Dapat kinabukasan pa yun eh. May inabot ito sa akin. Alam niyo ba kung ano ito? 2 manok. Ang sabi ni Salin ay nakiusap daw siya sa litsunan ng manok na bibili siya ng hilaw. Kahit na doble pa umanong presyo. Pagbigyan lamang umano siya. Mantakin niyang sa tindahan pala ng litsyong manok siya nagtungo nun. Napakalayo ng pinunta niya. Malupit mag-isip nitong si Salin. Wala naman talagang nagbenta ng karne sa kailaliman ng gabi pero nakaisip siya ng paraan. Nabili niya ito sa may kahabaan ng... Basta, ang lugar na ito ay maraming club na may sumasayaw na mga babae. Kayo nang humula. Gaya ng sinabi ko ay sobrang sela ng kwentong ito kaya hindi ko mababanggit ang mga lugar. Nilantakan ko yon. Ubos kaagad ng wala man lang 2 minuto. Napakalakas ng mga pangako kong ngumuya. Nakatitig lamang sa akin si Salin. May dala pa itong soft drinks. Sprite, 2 litro. Ininom ko lahat yon. Naging kampante ako dahil kahit papano'y kontrolado ko ang sarili ko. Maliban na lamang talaga ang matinding gutom. Ang iba kasi gaya ng sinabi ko, hindi eh. Talagang mababaliw. Hindi ako sigurado pero iba ang naging kalabasan noon kontra sa mga sinabi sa akin ng mga magulang ko. Sila kasi Sir Seth, kina Dena, at hindi kilala ang mga nakikita. Ako alam ko eh. Kaya't naikukumpara ko talaga. Nawala ang sumpong na yon pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Gaya ng ilan, ito din ng oras para magbalik anyo sa pagiging tao. Pero hindi pa buo. Kasi nga, may iwan pa yung mga mata na kulay itim. Kapag nasinaga nito ng araw ay saka pa lamang magbabago sa pagiging normal. Hindi ako kinatakutan ni Salin. Hindi niya rin ako iniwan. Pero hindi ko naman alam kung anong nasa isip niya noon. Pwedeng nagmamalasakit ito. Pwede ding nagpaplanong patayin ako. Pero sa kabila ng lahat ay nagpasalamat ako sa kanya. May mga damit naman ako sa ospital. Kaya doon na lang talaga ako naligo at nagbihis. Si Salin ay umuwi pagsapit ng umaga pero bumalik din kagad.
Naawa ko sa kanya. Malamlam ang mga mata. Pinainom ko siya ng ginseng nun. Mga produkto ito na pinapa-endorso sa amin ng mga kumpanya. Lahat ng mga gamot na nasa opisina libreng ibinigay sa akin. Galing ito sa mga ahente ng gamot. Paracetamol ay may magkakaibang brand at sangkaterba. Alam niyo na doktor ako at pwede kong sabihin sa pasyente na itong brand na itong bilhin. Ganun talaga. Dahil siyang katutak talagang lumalapit sa amin para magpa-endorso ng kani-kanilang pangalan na gamot. Kahit isa lamang ang generic name ng mga ito pero iba kasi ang branding. Hanggang sa isang hapon, may lumapit sa akin na nurse at nagbigay ng appointment. Hindi ko nag-ground yun dahil company doctor sana yon. Pero nagbakasyon naman ang company doctor, kaya't pinaunlakan ko na lang. Nasa loob ito ng emergency room na disgrasya sa sasakyan. Lasog ang mga paa niya pero nabuhay pa. Pero imbis na mangilabot ako sa mga puntong ito, natakam ako dahil nakita ko ang dugo niya. Hindi ako napakali. Para bang gusto kong kagatin itong lalaking ito. Nasa dulo ng ward niya, kurtina lang ang pagitan. Tapos kaming dalawa lamang doon. Niyugyug ko ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit parang gusto ko siyang kainin. Samantalang hindi ko naman sumpong noon. Pinilit kong kumalma. Yung mga mata ko'y kinakapa-kapa na ang sugat niya. Nilalaro ang laman na waribay nababaliw ako noon. Ito namang taong ito ay walang malay. Naka-oxygen, maraming mga tubo na nakakabit sa kanya. May catheter. Kapag binunot kong binti nito talaga mapuputol yun eh. Ganon ang naiisip ko. Hanggang sa may dumating na nurse. Dito ay mabilis kong inabot sa kanya ang kinakailangang mga reseta. Umalis ako noon at dali-daling naglakad patungo sa opisina ko. Tinawag pa ako ng nurse kasi nga ang bag ko ay naiwan pero hindi na ako lumingon. Baka kasi maitim na mga mata ko. Kaya't nakayuko lang talaga ako noon. Hanggang sa nakarating ako sa opisina. Nagkataong wala si Salin. May inutos ako sa kanya. Pinabibili ko siya noon ng bagong mga envelope. Hindi ako napapakali. Hindi nawawala sa isip ko yung pasyente. Naglalaro sa diwa ko ang sarap na kumain ng tao. At nakaramdam ako ng sobrang pagkagutom noon. Kinandado ko ang opisina hanggang sa may dumating namang mag-ina. Batang lalaki na nasa edad 17 taong gulang ito. Tapos itong nanay ay buntis pa talaga. Umupo sa tanggapan at dahil salamin lamang ang pumapagitan ay nakikita ko siya na siya namang mas nagpalala ng pagkagutom ko. Tinitigan kong maigi ang tiyan ng babae. Hanggang sa ano ba itong pumasok sa isip ko. Bigla ko nalang tinawag yung ina. Pinapasok ko ito doon sa may silid. Hindi ko na talaga kaya kako. Nag-iisip na ako noon ng paraan sa kung paano ko ito bibiktimahin. Kako sa isip ko sa CR na lang. Mabuti na lamang Sir Seth at dumating si Salin. Lumapit ako sa kanya at sinabi kong sinusumpong ako. Tumango si Salin at pinalabas yung mag-ina. Sinabihan lang itong mag-antay muna sa labas kasi may meeting kami noon. Doon kami sa gilid ng tanggapan. May nakaharang na kortina doon, kaya hindi makikita sa labas. Pinahiga ako ni Salin sa may sahig. Hinilot niya ang tiyan ko sa sikmura. Para bang dinudukot niyang sikmura ko noon. Sobrang sakit na napapadaing talaga ako pero pumatong itong si Salin sa akin. Maya-maya'y tumayo na siya at hinilot ang pagitan ng mga mata ko. Doon ako kumalma. Bumalik na ang original na wisyo ko. Yung tipong nawala yung pagkayok ko. Bakit mo naman ako inupuan? Kako. Ang sabi naman ng Salin ay kesa daw sakalin niya ako. Mamili umano ako kung sakalo ganon. Kasi kapag nasakal niya ako, patay talaga ako. Dahil sa oras umano na bitawan niyang sikmura ko, magiging ganap na aswang ako noon. Sabi ko naman sa kanya maayos na. Kakaiba yung nangyari sa akin. Nakakita lamang ako ng bukas na sugat at dugo. Iba na ang reaksyon nito sa katawan ko.
Samantalang may araw pa naman. Hindi kaagad nakapagsalita si Salin. Nakikita ko sa kanyang mukha na nakasimangot at nakatingin sa isang banda. Pero yung kamay niya, hawak ang isang kamay ko at napakahigpit nun. Para bang ayaw akong pakawalan ito. Hanggang sa sinabi niya sa akin na pinag-aaralan niya daw ang mga kinikilos ko. Mga pagkain na gusto at mga pagkain na ayaw. Hindi naman daw ako naiaasiwa sa mga pinagbabawal. Kung kaya kapag nahahayok daw ako, pwede lamang akong kumain ng normal na pagkain. Para bang ang daming alam ni Salin. Naisip kong mas malawak pa ang saklaw niya sa aswang kesa sa akin na ako na yung mismong aswang. Nagpatuloy sa pagsasalaysay ang dalaga. Mas magiging maganda umano kung sa lahat ng mga sandali ay kasama ko siya. Kahit nasa loob ng ospital o kahit saan pa'y maliban na lang sa banyo. Pati ba sa bahay ko? Tumango siya at umoo. Na-off ako ng konti pero sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin, napakaseryoso niya. Natakot naman ako kung kaya sumang-ayon na lamang ako noon. Hanggang sa iyon na nga, nagkasundo na kami. Pinapasok na nito yung buntis. Nagpasuri ito sa akin kasi nga sumasakit daw ang tiyan niya sa gabi. Tapos ay dinudugo daw itong babaeng ito. Pangalanan natin siyang Rana. Kinapaka pa ako ang tiyan niya pero bigla na lamang nagpapatay sindi ang mga mata ko noon. At may kung anong pumapasok sa isip ko. Madilim na may mga parang umaamag. Kulay pula. Para bang mga mata ng uwak ito. Hindi ako nagkamali kasi nga naging malinaw yung ilang mga sandali lang. Malaking uwak na nagbabaga ang mga mata. Niyugyug ko yung ulo ko tapos nagpunta ako sa may banyo at nagilamos. Sinalubong ako ni Salin. Nagtanong ito sa kung ano daw ang problema ko. Nahahayok ba ulit ako noon? Sabi ko naman hindi. Hindi ko alam pero parang may premonition ako. Habang hawak ko yung buntis, nakakita ko ng malaking uwak na pulang-pula yung mga mata. Dito sinabi ni Salin na malakas umano ang pangitain ng mga aswang. Ano man umanong makikita ko'y totoo. Sinabihan niya ako na huwag akong aalis. Siya na muna umanong susuri sa babae. Kanina pa rin umano siya may napapansin dito. Pinuntahan ni Salin ang babae. Tumabi siya sa gilid nito. Sa kabilang gilid naman yung batang lalaki nun. Hinawakan ni Salin ng tiyan at kitang-kita ko na para pa siyang napapapitlag. Bumalik ito sa akin at sinabi niyang inaaswang daw ang buntis na yon. Nasa delikado manong kalagayan ito at kailangang matulungan. Tinanong niya ako kung anong sinabi ng buntis. Sabi ko naman, sumasakit ang tiyan sa tuwing gabi at tinudugo. Tumango si Salin at sinabing isang pahiwatig ito na inaaswang. Parang karaniwang sakit lang umano kapag nasuri ng doktor. Sabihan ko daw ito na inaaswang. Ha? Sabihan ko ng ganun? Doktor ako, Salin . Ano kayong iisipin niya? Na albularyo ako? Dito sinabi ni Salin na imbis umano mapapaisip ako ng ganon, mas mabuting gamitin ko umano ang pagkaaswang ko sa kabutihan. Ibay ng isip, wag garbo sa propesyon. Meron ng kakaiba sa akin. Malinaw na malinaw. Sabihan ko umano siya kung anong nangyari sa kanya kesa naman magsinungaling ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakakaya syempre kahit naniniwala naman ako sa ganyan. Natural, aswang nga ako . Gusto ni Salin na ipagsabay ko siguro ang lahat. Doktor at ang lakas ng pagiging aswang.